Pag-usapan natin itong isang explosive scorer ng Blackwater Elite na combo guard na may PBA experience via NLEX at Converge at may international stints rin. Kung siya'y ito-trade sa TNT, may ilang logical reasons. Replacement para kay Mikey Williams. Pareho silang scoring guards, parehong may pagka-American playstyle. Si Cedric ang natural na kahalili, mas masunurin at fit sa system. Kumpara kay Mikey, mas tahimik at coachable. Si Bearfield, magagamit siya ni Coach Chot Reyes o sa susunod na coach kung sakali ng mas episyente. Fresh, syempre, start para sa TNT. Isang bagong mukha na may upside at hindi rin madrama off the court. Trade, mechanics at posibleng kahalili. Kung matutuloy ang trade, baka may kasamang draft pick o role players pa ito pwedeng makuha ni Converge kung nandoon pa si Bearfield. Ang future first round pick, isang player gaya ni na Kib Montalvo, Brian Heruela o JD Tongkab bilang kapalit. Mga pare ko, itong mga player na to talagang pwedeng malipat nga sa TN3 katropa 5G dahil alam naman natin na si Jason Castro nga baka hindi na rin maglaro ito at magretiro na rin ng tuluyan dahil alam naman natin na si Jason Castro nasa injured list ng TNT katropa. Kayo, ano ang inyong masasabi dito na si Cedric ba posible kayo malipat sa TNT katropa o malilipat siya sa ibang kupunan na katulad nga sa mga Converge? Dahil nga kung usapan dyan pera-pera syempre kayang-kaya ng Converge yan. Pero dadaan pa yan sa butas ng karayom si Cedric Bearfield dahil maraming pagdadaanan yan. Pero kung ako ang tatanungin mga paro ko pwede na rin siguro ilipat ito sa TNT katropa dahil alam naman natin na naghihirap ngayon ng katropa 5G at di pa sila nananalo ngayong season na All Filipino Cup. Kung makukuha nila to maja-jackpot sila at ibibigay din nila ang rights ni Mikey Williams sa ibang kupunan o pwede rin siya mapunta sa katropa. Sa kalagayan nga ni Mikey Williams sa TNT medyo malabo na nga. Matagal nang may tension sa pagitan nila Mikey Williams at pamunuan ng TNT. Simula pa lang noong 2022, naging usapin na ang holdout at contract disputes bagamat bumalik siya para sa mga playoffs. Malinaw na hindi lubos ang commitment niya sa team. Sa kasalukuyan 2025 season, mukhang lalo siyang lumalayo sa sistema ng TNT katropa 5G. May mga ulat na inconsistent playing time, off-court issues at tila sa pagkasawa na sa PBA setup. Kung mawala talaga si Mikey Williams, maaring dahil ayaw na niyang maglaro sa PBA, baka targetin ng Japan, B-League, KBL o Asian Leagues na puno na ang management sa kanya, lalo hindi na siya kasing consistent noong unang taon. May lalong term rebuilding o culture reset na gustong gawin ang TNT katropa. Well mga parkoy, ito nga si Mikey Williams hindi nga pwede nga maglaro sa labas ng bansa dahil nga sa kagagawan din ng TNT katropa. Dahil nga binablock nga siya ngayon dahil alam naman natin kung ano ang attitude netong player na to. At sana huwag natin kalimutan na mag-subscribe sa Tondo Boy Vlogs.